Alam niyo ba yung katagang Ningas Kugon? Kasi parang ito yung problema ko at karamihan sa mga Pilipino. So, sinearch ko siya sa Google. Ito yung lumabas sa kanya, no? Yung Ningas Kugon daw is a Filipino trait that refers to a short-lived enthusiasm or a tendency to put in a lot of effort at the beginning of something but then lose interest and not follow through. Bakit ko 'to nasabi? Kasi ito yung isa sa makakaapekto sa atin sa pag-abot ng goal at kung ano man ang mission natin sa buhay. Pero hindi lang diyan 'yan, kundi sa kahit anong larangan, pati dito sa YouTube. Kasi sa YouTube kailangan meron tayong tinatawag na consistency. At itong Ningas Kugon na 'to, ito yung, nakikita kong problema nating mga Pilipino, kasama na ako diyan. Kasi sabi nga dito, sa simula daw ay parang grabe yung ano, yung effort tapos, talaga yung enthusiasm ay napakataas, yung energy at gustong-gustong gawin at gumagawa agad. Pero sa bandang kalagitnaan o makalipas yung mga ilang panahon, sa maikling panahon, nawawala agad, mabilis nawawala. So, bumababa yung energy para gumawa tapos magpatuloy sa goal sa ginagawa lalo na dito sa YouTube. Ngayon kasi kailangan na kailangan talaga ng consistency sa YouTube. Kasi kung walang consistency, babagsak. Base yan sa experience ko sa kabilang channel, bumagsak ang aking statistics, bumaba yung views, bumaba yung watch hours, lahat as in bumaba siya. Kasi tumigil ako sa pag-upload, huminto ako, tapos pagbalik ko kahit anong upload ko ng halos same topic ng mga nakaraan, hindi na tumataas. So kailangan ko ulit mag-effort from scratch. So wala talagang tinatawag na passive income sa YouTube. Talagang kailangan ay laging mag-upload. So isa sa mga na-advise ko, kailangan at least every week meron na upload or every twice a week na may na-upload tayo. Ngayon, ito yung pinakamahirap kasi kahit sabihin na natin tinatamad tayo, kahit pagod na pagod tayo, kailangan natin mag-upload. So kahit na wala tayong maisip, ayun, kailangan pilitin talaga natin kasi yun ang nire-require ni YouTube. Totoo yun. Kapag hindi kasi talaga, bababa lahat ng statistics at mawawala totally, parang babalik ka sa simula. Maliban na lang syempre kung isa kang big time na, mataas na talaga, mga million at thousand, 100,000 followers o kaya subscribers ka na, hindi gano'n kataas yung effort mo. Pero kapag nagsisimula pa lang, tulad nitong channel na ginawa ko, kailangan dito yung consistency. Although sabihin na natin every week or every twice a week nag-upload, kailangan meron pa rin siyang tinatawag na quality. Yung quality na yon, pag sinabi naman natin quality, hindi naman yan yung maganda yung pagkaka-edit ng video o kaya yung talagang may cinematography na tinatawag, Hindi naman. Ang kailangan dito na tinatawag na quality ay meron siyang laman, merong value yung ginagawang video. Hindi lang yung putyo-putyo basta na lang naggumawa ng video tapos upload, walang laman at walang mapupulot yung mga nanonood. Kailangan meron siyang value para pinapanood siya. Kailangan din pagplanuhan natin yung mga content. Syempre, hindi lang basta tayo mag-upload lang ng mag-upload. Pinagpaplanuhan din kasi talaga siya. No, kailangan siguro mas maganda kung may calendar o kaya may notepad ka o kaya may notebook ka, kung medyo traditional ka pang tao na hindi ka mahilig sa mga digital, gumawa ka ng
kumuha ka ng notebook, sulat mo dun yung mga plano mong gagawin na topic o mga video, ano yung topic, ano yung mga gagawin mo na video, kailangan nandun. Tapos kahit hindi detailed, as in kailangan mo lang ilagay yung idea. Tapos doon sa idea, doon na yun, magba-branch out na yun, sunod-sunod na yun. Mas maraming idea, mas maganda para makapag-sort kung ano yung magandang gawin sa susunod. Yun ang maganda. Kung may time din, mas maganda ma-automate mo yung proseso. Anong ibig sabihin yan? Kapag mag-upload ka, pwede mo kasing i-schedule yon. For example, 2 na yung nagawa mo, masyadong ginanahan ka sa paggawa. No? Nakapag-create ka ng 2 video, pwede mong i-schedule yon. Sa YouTube meron yan. I-schedule mo ng, kunyari, gantong date ng Monday, tapos i-schedule mo yung isa, upload mo na. Sa upload mo na, lagay mo na dun sa, schedule mo na sa ibang araw, kunyari sa Thursday. So, titingnan mo kung saan maraming nanonood sa'yo. Kung meron na, no? Pero kung wala pa, okay lang kahit saan dyan. Pero wag mong mag-skip ka siguro para hindi sayang kung medyo mahirapan kang mag twice a week, schedule mo na lang next week. Pwede naman yon kung magiging busy ka talaga. So, i-automate mo yung mga ginagawa mo para hindi ka mahirapan. Minsan ginagawa ko din yan. Yun ang importante. So, sa tingin ko dito sa mga video na to, kapag consistent tayo at nabigyan natin ng focus itong consistent upload, siguro mapagbibigyan tayo ni YouTube niyan. Nakikita naman kasi yan ng algorithm kung consistent ka talaga nag-upload. Si algorithm na mismo nagbibigay sa atin ng paubaya. Tama ba yung term? Siguro binibigyan na tayo ng reward. Yun yung tama, no? Reward na, sige, dahil sa lagi ka nang nag-upload, bibigyan na kita, i-recommend na kita, isa-suggest ko na ang mga video mo sa mga viewers. Kahit hindi related, ibo-broadcast ko yun. Kasi yun yung mga napapansin ko, merong mga sa page ng YouTube, diba sa main, merong mga lumalabas na pinapanood ko, diba dapat sa algorithm, kung ano yung mga common na pinapanood mo, yun yung mga common, yun din yung mga lumalabas na mga topic. May mga lumalabas na mga video na hindi naman related sa lagi kong pinapanood. So, ibig sabihin, siguro yung channel na yon ay tumataas yung views, kaya binobroadcast siya sa lahat kahit hindi related. Siguro yun yung reward na tinatawag, no, kapag consistent kang nag-upload. Sa tingin ko lang. Siguro last na lang, no, para maging consistent tayo at mapagpaboran tayo ni YouTube. Pwede natin gawin yung mga videos natin na naka-series siya. Pwedeng episode by episode. Pero medyo mahirap yan kasi dapat hindi kailangan halos same topic sila. Maliban na lang kung naka-lifestyle yung ginagawa mong video. So, vlog, lifestyle, okay lang. Pwedeng gawing episode yan. Kapag tutorial naman, kailangan same skills or same topic, almost magkakadikit siya para maging series siya. So, maganda kasi kapag naka-series, nakikita nakikita din ng mga viewers siya na may aabangan siya. Sa next week, may aabangan naman siya. So, doon na papatak yung pag-subscribe ng mga viewers. So, sa tingin ko, ito yung mga magandang advice at gagawin natin para maging tayong consistent. Tigilan na natin yung ningas kugon. No? So, sige. Kapag nagawa mo na to, balikan mo ko. Huwag mong kalimutan mag-subscribe para may babalikan ka din kapag meron akong bagong upload. Thank you sa panonood at sa pagdinig ng aking mga advice.